Ang sanggol na ito ay alay namin sa kadakilaan mo, Panginoon. Gusto kong i-share sa inyo itong kwento ko. Hindi para manakot, kundi malaman ng lahat na may bagay talaga na ating nakikita na hindi sinasadya. Itago niyo na lang ako sa pangalang Tricia. Kasalukuyang nag-aaral bilang isang biologist o mas kilalang nag-aaral sa mga living things. Umpisahan ko ang aking karanasan. Buwan ng Marso, taong 2000. Walang humpay ang saya namin dahil sa wakas ay makapagtatapos na rin kami ng pag-aaral at maglalakad na kami sa entablado para tanggapin ang aming diploma bilang patunay na natapos na namin ang aming kurso. May halong lungkot dahil hindi na namin nakikita ang isa't isa dahil yung iba ay babalik na sa kanilang lugar. Pero bago kami makakyat ng entablado at tanggapin ang diploma ay mayroon muna kaming dapat tapusin at ito ay ang thesis namin. Bilang isang biologist, kailangan muna namin pumunta sa bundok at manatili ng ilang araw para makumpleto namin ang thesis. Agad-agad kong tinawagan ang mga magulang ko na hindi muna ako uuwi ng ilang araw dahil sa thesis na aming gagawin. Tinawagan rin ng mga kasama ko ang kanilang magulang upang magpaalam rin sa kanila. Nakaschedule na kami kung kailan kami aakyat ng bundok upang simulan ang aming gawain. Nakahanda na rin ang lahat ng aming dadalhin. Dumating na nga yung araw sa pag-akyat sa bundok. Patungo pa lang kami ay puro tawanan, tsismisan tungkol sa aming buhay. Pagpasok pa lang namin sa bundok ay parang hindi na namin gusto ituloy dahil sa itsura pa lang ng bundok ay sobrang nakakatakot na. Mayroon din kaming naririnig na mababangis na hayop. Kami naman ay wala nang magawa dahil kagustuhan namin ito na pag-aralan ang kanilang mga kilos. Isang araw pa lang kami sa bundok, parang may kakaiba na kaming naramdaman. 2:00 ng hapon. Sa wakas, nakarating na rin kami sa pinakadulo ng bundok. Pinapanood pa namin ang view na nasa baba. In fairness, sobrang ganda nito. Bandang 2:30 ay naghanda na kami at naglatag ng lambat sa paligid kung saan nakatirik ang aming maliit na tent. Ang lambat na aming nilatag ay para sa mga ibon, paniki at iba pa para mahuli namin sila upang pag-aralan ang mga ito. Pagdating ng 3:00 ng hapon ay naghanda ako ng aming makakain nang may bigla akong narinig na yapak ng tao papalapit sa amin. Nilingon ko, meron nga isang matandang lalaki at hindi ko makita ang kanyang muka dahil sa sobrang silaw na liwanag na sumalubong sa aking mga mata. Pagdating niya sa kinaroroonan ko, ay agad ko siyang binati ng, "Magandang hapon po, Lolo." Nagulat na lang ako nang hindi siya gumanti ng sagot sa pagkasabi ko ng magandang hapon. Nagalit ito sa amin. Wika niya ay, "Bakit kayo naririto sa lugar na ito? Napakadelikado ng lugar na ito sa mga katulad niyo." Tinanong rin ni Lolo kung ilan kami ang narito. Sinabi ko kay Lolo na 3 kami. Kailangan lang namin tapusin ang aming thesis para makagraduate kami. Pinakain ko muna si Lolo at tila gutom na ito. Wika ni Lolo sa aming 3 ay malayo pa daw ang kanyang pinanggalingan. Biglang umalis ang matanda at bago siya umalis ay nagbili ng mga salita na dapat daw ay lisanin na namin ang lugar na ito ng maaga. Sumagot naman ako kay Lolo na sige po, Lo. Pagkatapos po namin dito ay aalis na rin kami. Nagpasalamat si Lolo sa pagkain na ibinigay namin sa kanya. 7:00 ng gabi ay nagkwentuhan kami ng aking mga kasama kung ano ang aming gagawin pagkatapos namin dito sa bundok. Pero laking gulat ko na may naramdaman akong tila may matigas na bagay na pumalo sa aking ulo na nanggaling sa likod ko. At may umagos na kakaiba sa mukha ko. Ginapa ko ang aking muka. Pagkapa ko ay may dugo. Pinalo ulit ako gayon din ang aking mga kasama hanggang sa nawalan na kami ng malay. Sa aking pagmulat, nakadapa na kami at hindi makagalaw at nakahinga ng maayos dahil sa pagkatali sa amin. Nangihina na rin kami
na tila ba isang araw kaming hindi nakakain at wala kaming makita kundi puro dilim dahil sa nakabalot sa aming mga mukha. Narinig rin namin ang tawa at hindi alam kung sino sila. Hanggang may lumapit na lang sa amin sabay sabi na, "Panginoon, simulan na natin." Hanggang binitbit kami at hindi alam kung saan dadalhin. Pagkatapos ay iniwanan na lang kami sa isang lugar na hindi rin namin alam kung saan. Ang buong paligid ay napakadilim pero may isang sinag ng flashlight patungo sa direksyon namin. Habang pinapakinggan namin ang mga taong nagtawanan ay may biglang lumapit sa amin. Ngunit laking gulat namin nang may biglang nagtanggal sa aming pagkatali at takip sa muka. Agad akong sumigaw upang manghingi ng tulong pero agad na tinakpan ng tao ang aking bibig at sabi niya ay tumigil ako. Nagulat ako sa aking nakita na ang tumulong pala sa amin ay yung matanda na binigyan namin ng pagkain. Wika ng matanda ay nasa kuta daw kami ng mga aswang. Natauhan ako sa sinabi ng matanda, dapat sana ay sinunod kaagad namin ang mga sinabi niya na umalis na. Wika naman niya sa amin ay huwag daw kaming maingay, itatakas niya daw kami. Habang patakas kami, palayo sa lugar ay may narinig kaming ingay ng mga tao na nagmumula kahit saan. Naghihiyawan na parang may malaking kasiyahan na nagaganap sa kanilang lugar. Sa pagtakas namin ay may bigla akong nakita, isang babae at may kasamang sanggol. Rinig ko rin ang iyak ng babae na aking nakita. Nagtanong ako sa matanda kung sino ang babae na aking nakita. Wika ng matanda ay kagaya rin daw namin sila na bihag rin. Pero huli na daw ang lahat para iligtas pa ang mag-ina. Malapit na daw sumapit ang hating gabi at malapit na daw magsimula ang ritual. Wika ng matanda sa amin, kung gusto daw namin makita kung ano ang gagawin nila, ay humanap muna kami ng lugar kung saan kita namin ang mangyayari. At yung lugar na hindi abot ng pang-amoy nila. Nakahanap na kami ng lugar na komportable kami. Nakita namin ang sumunod na nangyari, yung naglabasan ang ibang mga tao na may dalang kandila habang nakapalibot sa mag-ina. Lalong lumakas ang kanilang hiyawan na parang wala ng bukas. Dumating na ang kanilang Panginoon at may dalang libro para gamitin daw sa ritual. May dala rin na baso. Nilagay sa mesa na katabi lang niya. May 2 taong kasama ang Panginoon na may hawak na matutulis na kutsilyo. Hanggang sa binihisan nila ang mag-ina na kulay puti na damit. Hindi namin malaman kung ano ang kanilang sunod na gagawin sa mag-ina. Maririnig mo na lang ang hagulgol at pagmamakaawa ng ina sa kanila. Ramdam namin ang takot at panghihina sa aming nakita. Palakas ng palakas ang hagulgol ng ina na akala mo ay katapusan na nila dito sa mundo. Parang nawalan ng pag-asa ang ina na makatakas pa sila sa kamay ng mga aswang. Pagsapit nga ng hating gabi ay dama namin ang katahimikan ng buong paligid sa sinabi ng Panginoong Aswang. Sinabi ng kanilang Panginoon na lahat daw ng aswang na nandoon sa kanilang lugar ay magsaya at ipagbunyi ang kanilang lahi. Oras na daw para mag-alay para sa kaligtasan ng kanilang lahi. Sinabi ng Panginoon na nandito sa ating harapan ang anghel na batang babae. Biglang panimula sa kanilang kasiyahan at panimula ng panibagong lahi ng mga aswang. Sinimulan na nila ang ritual sa pamamagitan ng paggilit ng leeg sa ina ng sanggol. Nagpupumiglas ang ina. Nakadilat ang mga mata nito. Pagkatapos ay binitin nila ito ng patiwarik ang wala ng buhay na ina ng bata. Pagkatapos ay binigay ang katawan ng ina sa nakaabang niyang mga kasama na parang gutom na. Nilapa nila ang katawan hanggang sa wala nang natira. At maya-maya ay sinunod na nila ang sanggol. Nilagay nila ang sanggol sa ibabaw ng mesa. Sa aking nakita ay tumulo ang luha ko. Wika naman ng matanda ay lakasan ko daw ang aking loob. Ang mahalaga ay makaalis sa lugar kung saan kami naroon. Sinimulan ng kanilang Panginoon ang paggilit ng leeg ng bata at hanggang sa nawalan ito ng buhay. Isinalin ng Panginoon ang dugo ng bata at itinaas, tsaka ininom.
Pagkatapos nilang maisagawa ang ritual at pag-aalay sa mag-ina, ay nagsayawan sila na parang walang nangyari. Wala na kaming nagawa dahil isa rin kami sa kanila na bihag. Buti na lang ay may tumulong sa amin. Habang nagsasayawan sila, may biglang lumapit sa kanilang Panginoon. Nilapitan nila ang Panginoon ng mga aswang at may ibinulong sa kanyang tenga ng palihim. Pagkatapos ay nagmamadaling umalis ang kanilang Panginoon kasama ang kanyang mga tauhan, parang may hinahanap. Siguro ay kami na ang kanilang hinahanap. Buti na lang ay wala na kami doon. Kami na sana ang sunod na gigilitan ng leeg katulad sa mag-ina. Gusto kong itanong sa matanda kung bakit nila nagawa sa mag-ina yon. Parang hayop lang kung pinatay. Wika ng matanda sa amin ay kailangan daw nila na mag-alay ng tao para manumbalik ang lakas ng mga aswang. At pagkatapos nilang inumin ang dugo ng kanilang pinatay, ay lalakas daw silang muli at kung sino man ang makainom ng dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Naguguluhan kami sa sinabi ng matanda. Bakit alam niya ang lahat tungkol sa kanila? At kabisado niya ang kinaroroonan ng mga aswang. Dito na kami kinutuban sa kanya, kaya diretso kong tinanong ang matanda na isa ba siya sa kanila. Hindi na nakapagsinungaling ang matanda sa amin. Sinabi niya ang totoo na isa daw siya sa mga aswang. Tinanong namin ang matanda kung bakit niya kami tinulungan sa mga oras na ito. Wag muna daw namin isipin ang kanyang pagtulong sa amin. Ang mahalaga daw ay makalayo na kami ngayon sa mga aswang. Baka daw sa mga oras na ito ay nalaman na ng kanilang Panginoon na nakatakas kami sa kanila. Hindi namin lubos maisip na ang tumulong sa amin ay isa rin pala sa kalahi ng pumatay sa mag-ina. Siguro, nais ng matanda, tumiwalag sa kanilang mga maling paniniwala. Hindi pa rin kami huminto sa paglalakad para makalayo sa kalahi ng matanda. Hindi na lang namin inisip kung makakatungtong pa ba kami nito sa entablado dahil bigo kami na matapos ang aming thesis. Wala kaming ibang inisip na lang kung paano takasan itong panganib sa aming buhay ngayon. Alam namin na isang pagkakamali lang ay mapapahamak na kami. Buti na lang ay ginabayan kami ng matanda para makaligtas sa kanyang mga kalahi. Malayo na ang aming narating at tila nabunutan na kami ng tinik. At sa mga oras na ito ay kasama pa rin namin ang matanda. Siya ang nagdala sa lugar kung saan ligtas at hindi masusundan. Hindi nagtagal ay nagpakita na ang bukang liwayway at laking tuwa namin dahil naabutan pa kami ng umaga. Sa pagsapit ng umaga ay nakaramdam kami ng pag-asa sa aming sarili. Nagyayakapan kami at nag-iyakan dahil sa tindi ng takot na aming naranasan. Hindi nagtagal ay nagsalita sa amin ng matanda. Wika niya sa amin na mapalad daw kami dahil hindi siya nahuli ng dating upang maligtas kami. Oras na daw para iwan niya kami at magpaalam sa amin. Ligtas na daw kami at wag nang mag-alala. Tinuro niya sa amin ang malapit na daan para makababa kaagad ng bundok. Nagpasalamat kami sa matanda at utang namin ang aming buhay sa kanya. Tinahak namin ang daan na tinuro ng matanda sa amin. Pagdating naman namin sa baba ng bundok ay wala na kaming sinayang na oras pa. Dumiretso na kami kaagad sa kanya-kanya naming tahanan na parang walang nangyari. Pero bago pa kami makauwi ay napag-isipan naming tatlo na ilihim na lang ang nangyari sa amin. Tanging kami lang ang nakakaalam sa nangyari sa aming buhay. Ang thesis na aming ginawa ay hindi namin natapos. Buti na lang ay napakiusapan pa namin ang guro na namamahala nito. Nagpaliwanag kami kung bakit hindi namin natapos ang aming thesis. Tinanggap ang aming paliwanag at nagbigay siya ng huling pagkakataon. Wika ng guro sa amin ay ipasa lang daw namin ang aming thesis pagkatapos ng graduation namin. Pagkatapos ng graduation namin ay nagtagumpay kaming lahat sa pagbasa ng aming thesis. Ang lahat ng nangyari sa amin ay alaala na lang na dala-dala namin sa aming buhay kahit saan kami mapadpad. Domi Valianti, Maria Narissa Baber, Jabriet Leary Carrion, Julius Chumakmal, Danny Soberano, Kaina Cariel Marco.
Nina Mambaya, Jalin Jokin, Marjorie Ramos, Jericho Takalan, Jenny May, J.O. Shima, Miss Hyle, J.E. Inkaskit, Carl Lawrence Operos. Thank you!